The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the first reading, we heard of a declaration of a national day of mourning, fasting, and abstinence. And this is because of the call of Jonah to the Ninevites. And the king led in fulfilling that call of Jonah to the Ninevites. So it was the king who ordered his men, the whole population of Nineveh, that they should fast, they should repent, they should return to the Lord. Napakaganda naman na isipin na yung hari pa mismo ang siyang sumunod sa panawagan ni Jonah na sila ay magbalik loob sa Diyos. Ang lagi ko pong iniisip, kapag halimbawa pinag-uusapan natin yung mga pinuno, sila ay merong kapangyarihan at sila mismo ay hindi nagpapakita ng pagsunod kanino man bagkus ang sinusunod nila, kung hindi man yung batas, sarili nilang kagustuhan. Pero taliwas po yan sa common conception natin ng mga pinuno. Ito hong pinuno sa unang pagbasa ay sumunod mismo sa panawagan ni Jonah. Yung panawagan naman ni Jonah, ito ay according to the bidding of Yahweh, their God. Kaya sumurrender, ika nga, ito pong hari, dahil alam niya na si Yahweh ay mas makapangyarihan sa kanya. At hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang hari upang suwayin ang Diyos. So may kapagkakapuri ang larawan o pagsasalarawan ng hari sa unang pagbasa. Dahil nagpakita ang hari ng kapakumbabaan at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ito po ay isang magandang halimbawa na ang kapangyarihan ay hindi ginagamit upang maging matigas ang ulo o di kaya sumuway sa kapangyarihan na mas nakakataas. The surrender that the king showed in the first reading is, I think, very timely. Dahil kapag pinagnilayan po natin ang halimbawa na ginawa ng hari, kung yung hari nga na may kapangyarihan din ay nagbabaw sa bidding ng Diyos, tayo pa kaya na ordinaryong tao, hindi ba tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ba natin pakikinggan ang mga pinag-uutos sa atin ng Diyos? At hindi ba tayo magkakaroon ng pagbubukas ng ating isipan at pati ng kalooban upang isabuhay ang kalooban ng Diyos? In my previous reflections here, I mentioned that our Christian life is not about living according to our wishes. Life is all about following the will of God, obeying the will of God. That is who we are as Christians. At ito ay ipinakita ngayon ng hari sa unang pagbasa. But of course, it was not only the king who was subservient to the will of Yahweh. Even Jonah followed the will of Yahweh. Kaya siya ay sumunod din sa kagustuhan ng Diyos na sila ay pumunta sa Nineveh upang i-forewarn yung mga Ninevites. At ang maganda ho dito, imbes baga na yung mga pinuno ang siyang maging dahilan ng pagtanggi sa kalooban ng Diyos,
Siya pa mismo ang naging instrumento upang ang lahat ng tao ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Such a gesture of humility. Nowadays, we see people, especially those in position of power, really pino-force ang kanilang sarili para makita ng mga tao na sila ang nagtataglay ng kapangyarihan at sila dapat ang masusunod. Again, ito ay isang napakagandang pagnilayan dahil ang lahat naman ng tao, maging presidente o kung sino man, lahat naman ng yan ay dapat sumusunod sa Diyos. Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Wala nang pwede pa na tumaas sa Diyos. Kaya ang mapapansin po natin dito sa kapwa natin, puro na lang kayabangan. Puro kayabangan na pagdating ng araw ay wala din naman pala silang mapapala. Minsan ang yabang ho ay nakaka-impluwensya sa mga tao. Minsan ang sobrang yabang imbes na kainisan, ito pa ay tinutularan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Ang yabang, ang tingin ngayon parang, oh, he's a cool guy, he's a cool person. Oh, this guy can actually will himself out of a very intricate situation. Ang galing niya. Minsan ang kayabangan, tinitingnan pa natin, kagalingan. Ang kayabangan ay walang puwang sa Kristiyanong pamumuhay. Sapagkat uulitin ko, tayong lahat ay dapat sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Tayong lahat, wala po dito na kumbaga ay sinisino. Tayong lahat lamang mga servants of God. And so today, as we reflect on the first reading, we are called to be humble in front of the Lord. And the second reading also tells us about, again, Jonah. Jonah, who was also again preaching to the people, ang nakita ng mga tao dito, o bakit si Jonah at least nagbigay ng warning. Bigyan nyo rin kami dito ng warning. Now talking about the Israelites. Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo sa kanila, wala nang warning. Kumbaga, nakita nyo na ako mismo na nagsasalita sa inyo. Christ was preaching to them. Christ was telling them about what they ought to do. Sumunod na lang kayo. Bakit kinakailangan pa ng Jonah? Tumatak sa kanilang isipan si Jonah dahil napansin ninyo, napakinggan ninyo sa first reading, winidraw ng Diyos yung sana ay pagpaparusa na gagawin niya laban sa Ninevites. So para sa mga Israelita, dapat magkaroon din ng Jonah dito. Bigyan nyo kami ng palatandaan. However, the Israelites didn't realize that Jesus is greater than Jonah. Jesus is already the greatest of the prophets. That Jesus is the Son of God, telling them, egging them to do what they are supposed to do. And yet, the Israelites were not like the Ninevites. Ang Israelites nagpakita ng pride, nagpakita ng yabang. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya sila ay sumuway sa kagustuhan ng Diyos. So they didn't mind Christ. In fact, until today, they don't even consider Christ as God. So anong lesson na naman sa atin ito? Well, ang lesson dito ay wala ho tayong ibang magagawa kahit anumang pagpilitan natin kapag nangusap na ang Diyos, kapag gumalaw ang Diyos, tayong lahat ay, gagamitin ko yung word, titiklop sa harapan ng Diyos. It is only God who can actually make everything. Kaya kung iniisip ng tao na yung mga kayabangan na yan, may magagawa, walang magagawa ang yabang. Walang magagawa yung pagmamatigas. Dahil sa harapan ng Diyos at kapag kumilos na ang Diyos, lahat mapangyayari. So in the second reading, again, ito naman ho ang ipinapahayag sa atin. That with God, we should always be obedient. That we cannot afford to go against God's wishes. Because if ever we do, ika nga, meron din po tayong paglalagyan. Akala ng mga tao, dahil namamayagpag sila, nagagawa nilang kanilang gusto, okay na ang buhay. There will always be that time
that accountability is going to be exerted from us. There will always be the time when we are face to face with God that God will truly matter. Amen.